8 dati at kasalukuyang mambabatas ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na kasuhan at paimbestigahan. Live mula sa Taguig City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Ninya, kung susumahin nga yung kontrata o presyo ng mga kontrata na nakuha nitong mga kongresista na nasa listahan ng Independent Commission for Infrastructure, papalo ito ng higit 100,000 piso o 100 bilyong piso. At simula nga yan 2016 hanggang 2024. Sa loob ng halos 10 taon, hindi lang daan-daan na mga kontrata ang nakuha ng 8 dati at nakaupong kongresista na nasa listahan ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang interim report na ipinasa sa Ombudsman ngayong araw. Pumapalo kasi ng 1,300 na mga infrastructure projects ang nakuha at napanalunan ng mga kumpanya nila sa Department of Public Works and Highways taong 2016 hanggang 2024. Conflict of interest umano ito, kaya inirekomenda ng ICI na kasuhan at paimbestigahan ng mga mambabatas. Nasa listahan ng ICI sina dating Ako Bicol Representative Zaldi Co, CWS Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Members of Congress are barred from having a financial interest directly or indirectly in any government contract, franchise, or special privilege during their term of office. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. Kasama naman sa mga nirekomenda nilang ikaso sa mga kongresista ay ang paglabag sa Code of Conduct para sa mga opisyal ng gobyerno, Anti-Graft and Corruption Act at iba pa. Ayon sa ICI, may mga dokumento at kontrata silang pinagbatayan para sa rekomendasyon pero hindi nila dinetalye kung ano ang proseso na kanilang ginawa para mabuo ang report na ipinasa sa Ombudsman. Again, investigative work. I cannot divulge how we arrive at these conclusions. But of course, be assured, we are fair and we will never manufacture any evidence. But this is a long process. It will go through the Ombudsman and they could go on a case build-up. Ngayong araw din ay humarap naman sa komisyon si Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at si Occidental Mindoro Congressman Leo Di Tariela. Pero kapwa silang humiling na hindi sa publiko ang mga pagdinig. Dahil sa magkasunod na araw na parehong executive session ang hiniling ng mga mambabatas, kwestiyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang sinasabi ng ICI na guidelines ng live stream ng mga hearing. Pag sinabi nating live stream, no, hindi dapat selective yung pagiging live stream niya. No, we have seen other commissions in history na open to the public, no? Sagot naman ng ICI. They manifested that they have fears with regard to how it will be affecting their families. At the same time, there might be some people that they may be mentioning. These are all in the guidelines. So, hindi naman mag-grant ng commission yun kung it is not in accordance with the guidelines. So, when that executive session was granted, nakalista doon sa aming guidelines kung ano mga nandito. No? Hindi niya nakatakda namang dumalo bukas sa isang pagdinig ang dalawang kongresista mula sa Quezon City. Yan si Representative Marivic Copilar, pati na rin si Representative Patrick Michael PM Vargas. Ninya? Alright, JM, so lumalabas itong mga tinaguriang contractors ay may koneksyon sa mga construction companies na nagkaroon ng kumbaga proyekto with the government. Tama? Tama ka dyan, Ninya. Ito nga binansag ni ICI Executive Director at ICI Chairman Justice Andres Reyes sa mga contractor na ito, mga contractors daw. At sa mga susunod na araw nga, o mga susunod pang mga buwan ay magkakaroon pa ng ilang mga referral ang ICI patungkol nga dito sa mga kongresista na meron ding mga kumpanya ng construction company na nakikisali dito sa mga pagbibids at naiimpluwensyahan nga yung desisyon o yung mga
kontrata nitong mga kontrata dito sa DPWH. Kaya ang nangyayari, napupunta rin sa kanila, nagkakaroon sila na kickback at mga pera na nakukubra dito sa mga kontrata ng DPWH. Ninya. May balita ka ba, JM, kung mga congressmen lang yan? Kasi, di ba, may mga mayor din, governor, at iba pang mga opisyal na may mga pag-aari talaga mga construction companies. Hindi naman natin sinasabi na ito yung mga sumali sa mga maanumalyang flood control projects. Pero dapat tingnan rin sila, hindi ba? Ninya, yan ngayon sinigurado ng ICI kanina nung tinanong patungkol nga dito sa ilang mga senators din. Matatandaan nga natin na last 2 weeks ago parang sinabi nila na meron ngang 3 senador silang ire-refer pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Kaya naman tinanong ito ng mga miyembro ng media kanina at sabi nga ni ICI Chairman Justice Andres Reyes na sa mga susunod na araw ay may mga referral pa silang ipapasa at patuloy nga daw yung kanilang kinukuwang mga impormasyon, mga datos, mga kontrata na pwede nilang ma-i-refer o ma-isumite sa ombudsman at ito nga ay gagawa ng case build-up ng ombudsman para makasuhan itong mga opisyal ng gobyerno na kumukubra ng pera ng bayan. Ninya. At para lang klaro rin tayo, these are just recommendations, no, JM? Hindi pa talaga nagsampa ng kaso laban sa mga kongresistang ito or mga tinaguriang contractors. Tama ka dyan, Nina. Ang ginagawa lamang ng ICI, ito yung lagi nilang nililinaw sa publiko na ang ginagawa lamang nila ay referral. Ito yung mga iniipon nila, yung mga ebidensya, pati na rin yung mga datos at pinapasa nila sa ombudsman. Tanging ombudsman lamang kasi yung makakapag-file ng case o ng kaso. Example na nga dyan yung nangyaring pag-file nila ng kaso kay dating representative Zaldico nung mga nakaraang linggo. At ito rin yung mga gagawin daw nila sa mga susunod pang mga linggo. At tanging ginagawa lamang ng ICI pati ng DPWH, iniipon yung mga ebidensya, yung mga impormasyon at lahat ng mga yon, lalo na yung mga kontrata ng mga kumpanya, ng mga kongresista rin, ay ipinapasa nila sa ombudsman. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda.